Nasa 12 anyos pa lang ako noon nang aksidenteng namatay si Papa dahil sa trabaho niya. Kaya buhat noon ay tanging si Mama na lang ang kasakasama ko sa buhay. Noong mga panahon na yon ay nasa 27 anyos pa lang si Mama dahil maaga raw silang nagsama at nagkaanak no ni Papa. Ganun pa man ay hindi naman daw naging hadlang ang edad nila para makabuo sila ng masayang pamilya. Sapagkat kahit bata pa lang daw sila noon ay naging responsable ang asawa at ama daw si Papa sa amin. Yun nga lang, dahil daw sa aksidenteng nangyari kay Papa ay maaga kaming iniwan nito. Simula naman noon ay si Mama na ang gumawa ng lahat ng responsibilidad niya sa akin. Habang ako ay nag-aaral, ay busy naman siya sa pagtatrabaho. Sa umaga ay namamasukan itong labandera at planchadora sa aming mga kapitbahay. At sa gabi naman ay pumapasok siya sa isang club bilang waitress doon. Kaya nga kadalasan ay ako lang ang naiiwan sa aming bahay. At kapag ganon, ay nagpo-focus lang ako sa aking pag-aaral. Nang sa ganon ay maging honor student ako. Para naman kahit papano ay masuklian ko rin ang hirap ng sakripisyong ginagawa niya sa akin. At sa ganong paraan ay mapasaya ko siya. Ngunit sa pagdaan pa ng mga araw, ay hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pangungulila sa aking ina. Simula kasi nang maging busy ito sa kanyang trabaho, ay hindi na kami nito nakakapag-banding pa. Ang masakit pa doon ay pagkatapos ng 1 taon na pagkamatay ni Papa, ay muling nag-asawa ito. Wala naman naging problema sa akin yon. Sa katunayan, ay tanggap kong mag-aasawa muli siya. Bata pa naman kasi si Mama at alam kong naghahanap rin siya ng makakatuwang niya sa buhay. Kaya naman hindi ko hinadlangan ang gusto ni Mama. Bagkos ay sinuportahan ko lang siya. Basta ang mahalaga lang naman sa akin noon ay maging masaya siya at hindi siya saktan ng lalaking pipiliin niya. Dahil kung hindi, ay kahit bata pa ako, ay ako ang unang-unang makakalaban nito. Mabilis na lumipas ang araw, buwan, hanggang maging taon. Naging maayos naman ang pagsasama ni Mama at Tito Joel sa bahay. Sa katunayan, ay mabait at responsable itong asawa. Kaya naman naging magkasundo rin kami nito. Habang kasama namin siya sa bahay, ay itinuring ko na siyang parang tunay kong ama. Sapagkat nakikita ko na hindi siya nalalayo sa ugali ni Papa. Simula din nang magsama sila ni Mama, ay hindi na niya pinagtrabaho pa ito. Bagkos ay ipinagpatayo na lang niya ng maliit na tindahan si Mama sa tapat ng bahay namin. Para daw kahit papano ay may pagkakitaan pa rin ito. Kahit kasi may edad si Tito Joel kay Mama, ay binata pa ito. Kung kaya't ang lahat ng sinasahod niya ay napupunta lang din kay Mama. Kaya naman, hindi na rin ako nahirapan noon na makapag-aral. Dahil sinusuportahan talaga ako ni Tito Joel hanggang sa makatapos ako ng high school. Ang kaso, may mga pangyayari talaga sa ating buhay ang hindi natin kontrolado. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay hindi namin akalain na bigla na lang ding itong babawiin sa amin ng nasa itaas. Noong mga panahong iyon ay ramdam ko ang sobrang lungkot ni Mama. Sa pangalawa kasing pagkakataon ay naulit na naman sa kanya ang masakit na pag-iwan ng lalaking minamahal niya. Kaya naman sa pangyayaring yon ay parang hindi na nito kinaya pa ang sitwasyon. Hanggang sa maging tulala na lang ito sa isang tabi. Ganun yata talaga ang taong umiibig. Napakasakit kapag ikaw ay naiwan ng taong mahal mo. Kaya nga siguro hindi na nakaya pa ni Mama ang ganong sitwasyon.
halos sumuko na lang ito at gumawa ng bagay na makakasama sa kanya para matakasan ang sakit na nararamdaman. Sa tingin ko nga noon ay gusto na rin itong mawala sa mundo. Dahil ang palagi niyang sinasabi sa akin ay gusto na raw niyang sumunod kay Tito Joel. Pakiramdam ko tuloy noon ay wala na akong halaga rito. Dahil ang nasa puso at isip na lang niya ay ang yumaong asawa. Ganun pa man, imbes namang magalit kay Mama, ay inunawa ko na lang siya. Alam ko rin kasing darating ang araw na makakalimutan din niya ang sakit na nararamdaman niya. Naghinto muna ako nun sa aking pag-aaral upang mabantayan si Mama. Tutal naman ay may maliit kaming tindahan at tama lang ang kita nun para sa aming mag-ina. Habang nagdadalamhati pa si Mama, ay ako muna ang nag-aasikaso sa tindahan. Maswerte naman akong napalago ito. Hanggang sa naparami ko ang aming tinda. Sa katunayan ay nagpapadeliver na nga rin ako noon ng mga soft drinks at alak. Dahil madalas ay iyon ang hinahanap ng mga bumibili sa akin. Kaya naman halos linggo-linggo ay nagpapadeliver talaga ako sa isang tauhan ng suki ko. Nakalaunan ay naging nobyo ko naman. Isang araw ng Lunes noon at ako ay abala sa pag-aayos ng aking paninda. Hindi ko naman inaasahan noon na pupuntahan ako ni Clarence, kahit na hindi pa ako umu-order dito. Nagulat na nga lang ako nang magsalita ito sa likuran ko at sabihin, "Pwede ko bang tulungan ang babaeng iniirog ko?" Rinig kong sabi niya. Noong una ay hindi ko naman pinansin ito. Ngunit nang tawagin niya ang pangalan ko, ay doon pa lang ako napalingon rito. "Miss Diana," sabi ko, "pwede ba kitang tulungan?" Pag-uulit pa nito. "Pwede naman, kaso wala akong ibabayad sa iyo eh." Tugon ko naman sa kanya. "Hindi naman ako nagpapabayad eh. At saka, day off ko ngayon. Gusto sana kitang ayaing lumabas." Anya naman ito sa akin. "Naku, pasensya na. Wala akong panahon sa pakikipag-date. At saka, hindi ko pwedeng iwanan yung mama ko." Wika ko naman dito. "Ganun ba? E di dito na lang tayo sa bahay niyo mag-date. Tamang-tama, may dala akong pagkain." Pangungulit pa nito. Wala naman akong nagawa sa kakulitan nito. Kung kaya't pagkatapos naming mag-ayos sa tindahan, ay pinapasok ko siya sa bahay at ipinakilala sa aking ina. Maayos namang pinakahirapan ito ni Mama. Sa katunayan, ay nun ko lang din uli siya nakitang ganun kasaya. Parang bumalik na ito sa normal at maayos na nakikipag-usap kay Clarence. Napansin ko rin namang tila aliw na aliw din si Clarence kay Mama, na para bang matagal na silang nagkakilala. Kaya naman naisipan ko tuloy noon na kausapin si Clarence upang ipakiusap na kung pwede ay dalas-dalasan niya ang pagdalaw sa amin. Sa tingin ko kasi ay ito lang ang makapagpapagaling kay Mama. Dahil kapag magkausap sila, ay para bang nasa maayos talagang pag-iisip ito. Kung sa bagay, mabait at magaling naman kasing magpatawa si Clarence. Katangian na nagustuhan ko rin sa kanya. Bukod doon, ay maalaga at mapagmahal rin ito. Kaya naman madali ring nahulog ang loob ko rito. Makalipas ang ilang buwan na panliligaw sa akin ni Clarence, ay hindi ko na rin naman ito pinahirapan pa. Bagkos
ay ibinigay ko na rin sa kanya ang matamis kong oo. Total ay hindi na rin naman kami bata pa. At kung tutuusin, ay ready na nga kaming dalawa na magkapamilya. Subalit dahil sa kalagayan ni Mama, ay hindi muna ako pumayag na sumama at makipag-live-in kay Clarence. Kahit kasi nakikita kong mukhang maayos na ito, ay ayaw ko namang iwanan siyang nag-iisa. Tila naunawaan naman ako roon ni Clarence. At imbes na magtampo ito, ay nag-suggest pa siya sa akin na bakit raw hindi na lang kami sa bahay namin magsama. Para daw may kasama pa rin si Mama. Bago naman pumayag dito ay ipinagpaalam ko muna yon kay Mama bilang pagrespeto na rin sa kanya. Noong una ay buong akala ko nga ay magagalit ito sa akin. Ngunit nagulat na lang ako nang pumayag ito. Kaya naman ang sabihin ko yon kay Clarence ay agad-agad ring lumipat ito sa amin. At katulad nga ng aming napagkasunduan, ay nagsama kami nito sa iisang kwarto bilang mag-asawa. Sa unang gabi naman ng aming pagtatabi, ay halos nagpapakiramdaman lang kami. Ngunit nang si Clarence na ang unang gumalaw, ay wala na akong nagawa pa, kundi pagsaluhan na namin ang init ng gabing iyon. Nang halikan ako ni Clarence, ay buong puso ko namang tinugon iyon. At kahit pareho pa kami nitong walang karanasan, ay masasabi kong nag-enjoy naman kami. Lalo na nang maramdaman ko ang init ng bawat haplos niya sa aking katawan. Tila nag-aapoy nga ako noon sa sensasyong ipinapadama sa akin ni Clarence. Lalo na nang laro-laruin nito ang aking kaligayahan. Halos mapasigaw talaga ako dahil sa sarap na ipinalasap sa akin nito. Ngunit nang ihanda na ako ni Clarence sa mundong kanyang papasukin, ay unti-unti naman akong nakaramdam ng sakit at kirot. Pero hindi rin naman nagtagal, ay napalitan din iyon ng walang hanggang kaligayahan. Sa katunayan, ay napapasayaw pa nga kami nito sa tugtog na kami lang ang nakakaalam. Nang pareho naman na naming maabot ang kalangitan, ay halos pawisan kaming natapos nito. Hanggang sa sabay na rin kaming nakatulog na magkayakap pa. Kinabukasan naman ay pareho kaming tinanghali ng gising ni Clarence. Dahil na rin siguro sa pagod na pinagsaluhan namin. Nagising na nga lang kami nang may marinig kaming ingay sa kusina. At nang makita ko ang oras, ay dali-dali na akong bumangon. Paglabas ng kwarto ay nakita kong nagluluto na si Mama. Dahil nagugutom na raw ito. At nung mga oras na yon, ay para bang may iba dito na hindi ko naman maintindihan. Para kasing tila nagdadabog ito. At kulang na nga lang ay ihagis niya ang mga gamit sa kusina. Ngunit nang lumabas naman si Clarence at makita niya ito, ay para namang bigla-bigla na lang na nagbago ang mood niya. Na akala mo ba'y giliw na giliw siya sa aking asawa. Nagulat pa nga ako nang ayain niya itong kumain. Samantalang ako na una niyang nakita ay baliwala lang sa kanya. Ganun pa man, ay hindi ko na lang iyon pinansin pa. Dahil naisip ko na baka kaya siya magiliw kay Clarence ay dahil nangungulila pa rin siya kay Tito Joel. Kaya naman, inintindi ko na lang iyon. Kahit pa nga madalas, ay napapansin kong palagi siyang galit sa akin. Lalo na nga sa tuwing nakikita niyang naglalambigan kami ni Clarence. At kapag ganun, ay nag-iiba talaga ang mood nito. Sa totoo lang, ay
nung una ay hindi ko talaga pinapansin ang ganong pag-uugali ni Mama. Sapagkat alam kong wala namang dapat itong ikagalit sa akin. Pero habang tumatagal naman ay mas lalong palala ng palala ito. Hanggang sa kung ano-ano ng masasakit ang sinasabi niya sa akin. Subalit bilang anak naman, ay hinahayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa. At imbes na patulan ito, ay inuunawa ko na lang siya. Naisip ko rin kasi na baka may pinagdadaanan nga ito na ayaw lang sabihin sa akin. At sa bagay na yon, ay parang may mas alam pa nga ang aking asawa sa nararamdaman nito. Madalas kasi ay nahuhuli ko silang magkausap na dalawa. At kung minsan pa nga ay nakita kong magkayakap sila. Nang tanungin ko naman si Clarence tungkol sa bagay na yon, ay tanging sinabi lang niya ay magaan lang daw ang loob ni Mama sa kanya. Dahil nahihiya raw itong magsabi sa akin na labis ko namang ipinagtaka. Kung tutuusin kasi ay wala itong dapat na ikahiya. Sapagkat unang-una ay anak niya ako. At alam nitong ako ang masigit na makakaunawa sa kanya. Ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Mama at Clarence, ay hindi ko na lang binigyan pa ng maling kahulugan ang pagiging closeness ng mga ito. Bagkos ay nagpasalamat pa nga ako sa aking asawa dahil nagmamalasakit siya sa aking ina. Kaya naman napanatag na rin ang loob ko sapagkat nilinaw sa akin ni Clarence ang totoong ugnayan niya kay Mama. Subalit nang mahuli ko naman silang tila iba ang ginagawa, ay doon palang tumambad sa akin ang totoong namamagitan sa kanila. Isang araw ay nagpaalam ako kila Mama na hindi makakauwi ng araw na yon. Dahil bibisitahin ko kako sila lolo at lola na magulang ni Papa. Isasama ko nga sana noon si Clarence para makilala nila ito. Pero pinigilan naman ito ni Mama dahil natatakot daw siyang maiwan sa bahay na mag-isa. Wala naman akong nagawa nung mga panahong yon. Lalo pat gusto rin ni Clarence na samahan ang aking ina. Kaya naman mag-isa na lang akong dumalaw noon kila Lola na aksidente namang hindi natuloy. Nagkaroon kasi ng problema ang sinasakyang kong bus papunta sa probinsya nila Lola. At noong mga panahong iyon, ay ewan ko ba kung bakit parang may pumipigil talaga sa aking umalis. Ngunit dahil malayo rin ang bus station sa lugar namin, ay kinabi na rin akong nakabalik. Halos mag-aalas 11 na nga ng gabi nang ako ay makarating sa bahay. At alam kong tulog na ng oras na yon sila Mama. Kaya naman hindi na ako nanggising pa. Total naman ay may susi ako. Pagpasok ko sa loob ay kaagad akong dumiretso sa kwarto namin. Ngunit nagulat ako nang hindi ko nadatnan doon si Clarence. Napaisip naman ako kung saan iyon nagpunta. Pero ang biglang pumasok sa isip ko ay tanungin na lang si Mama. Dahil baka alam nito kung nasan ang asawa ko. Pinihit ko ang doorknob ng pinto nito para sana tingnan kung gising pa siya. Mabuti na nga lang ay hindi talaga naglalak ito ng pinto. Dahil kapag gusto ko siyang tingnan ay madali akong makapasok. Subalit nang mabuksan ko ang pinto nito, ay laking gulat ko nang makita doon si Clarence, habang may ginagawa silang milagro ni Mama. Akala ko pa nga noon ay nananaginip lang ako. Pero nang sampal-sampalin ko ang mukha ko, ay doon ko lang napatunayan na totoo pala ang nasasaksihan ko. Noong mga oras na yon ay halos manigas ako sa aking pagkakatayo. Hindi kasi ako makapaniwala na habang wala pala ako sa bahay, ay yung
nanay ko ang nilalaro ng asawa ko. Sobrang gulat din naman ang bumakas sa mukha ng dalawa nang makita nila ako sa harapan nila. At halos hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil nahuli ko nga sila sa akto. Nang mahimasmasa naman ay lumabas na ako ng silid ni Mama at dumiretso sa aming kwarto. Gulong-gulo noon ang isip ko at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa naisip ko na lang na mag-empake na ng aking gamit at umalis na lang sa bahay na yon. Ngunit nang paalis na ako ng bahay, ay kinausap naman ako ni Mama. Humingi ito ng tawad dahil pinilit lang daw niya si Clarence sa bagay na hindi naman ito gusto. Muntikan pa nga daw siyang magpakamatay noon para lang sumunod ito sa gusto niya. At dahil daw sa pagmamahal sa akin ni Clarence, ay wala na itong nagawa, kundi sundin na lang ang lahat ng ipinag-uutos sa kanya ni Mama. Nang tumambad sa akin ang katotohanan, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ayokong mawala sa akin ng aking ina. Pero ayoko rin namang mawala ang lalaking pinakamamahal ko. Kaya naman nung mga panahong iyon, ay tinanggap ko na lang ang nangyari. At kahit masakit sa aking parte ang namagitan sa aking ina at asawa, ay pilit ko na lang din na inintindi yon. Dahil alam ko na iyon ang makabubuti sa amin. Simula naman noon ay pina-check up ko na si Mama sa isang psychiatrist. Dahil ayoko nang maulit ang nangyari sa kanila ni Clarence. Nang ipaliwanag naman ng doktor ang totoong kondisyon ni Mama, ay labis talaga akong naawa rito. Kaya naman imbes na mamuhi sa kanya, ay pilit ko na lang itong inintindi at inalagaan. Sa tulong din naman ni Clarence ay unti-unting naging maayos si Mama. Sa katunayan ay bumalik na rin ito sa dati at ngayon ay nagtatrabaho na. Meron na rin itong bagong nobyo na siya namang nag-aalaga na sa kanya. Samantalang kami naman ni Clarence ay magkakaanak na. Hindi man naging maganda ang aming nakaraan, ang mahalaga ay bukas ang pag-unawa namin sa isa't isa. Kaya naman, kahit ano ang pagsubok na dumating sa buhay namin, ay sama-sama pa rin namin ito haharapin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Diana.